Sa last video, humanatag perform sa CPR. So this time, if naay pulso or naay ginawa ang patient, proceed ta sa secondary assessment. Una, i-check ang blood sip. Paspas na siya dapat. Check, no blood. Check again. No blood. No blood. No blood. What if naay blood? Tapos visible siya like naay gaagas-agas. So mao nang gitawag nga life-threatening bleeding. Ang buhaton nato ana is i-cravat face nato ang tela para makontrol ang bleeding. Last option ang tourniquet. 2 inches above sa samad, apply tourniquet. Dayon, isulod dayon, tapos i-twist siya, taman mo undang ang dugo. So magkuha kag laing ballpen, tapos butangan nimo og oras dapit sa imong gihikot para mahibaw-an sa ospital kung pila na ka oras ang tourniquet. Kung ganiha nag-check ta sa blood sip, karon i-check na po nato last ang decap epilist. Mao na siya ang last buhaton. Then this time open face na pod ang kuan. So what if ang injury na ibabaw sa ulo? Gitawag na siya nga top of the head injury. So suksukan og panapton, then apply direct pressure, ipahawid sa patient. Kuhaon ang face, tapos pilon ikaduwa towards you. Kuha na siya above the eyebrow. Then applying downward pressure, ilukot ang tela, pag abot sa likod, i-cross lang dayon. And then sa front ka mag square knot. Pag humanog square knot, ihipos na dayon ang kuan. Importante na siya aron dili matanggal. And if dili pa kayo hugot, birahon ang apex sa likod and then hipusa dayon. So this time, ang injury is back of the head. So ma-apply po ni siya sa kung nasunog ang dagway. So open face, ipagtagbo ang duwa ka ends. Dayon kuhaon ang apex ug ang base. Dayon ang base ibutang sa shoulder, tapos i-follow ang kurva sa iyang ulo hantod moabot sa tunga. Tapos didto na dayon ka maghikot para makuha ang sakto nga sukod. Then ibuka lang ang duwa ka ends, tapos ilukot.
Dayon ipakuha ng kamot sa patient aron inig ukot nimo dili siya matuok. Apply pressure lang gyud. Dayon ihikot dayon sa kilid. And then, pwede na din kuhaon sa patient ang iyang kamot. And hipos na din sa mga sobra-sobra nga tela. So, next is bandaging chest injury. Una, apply pressure. Kuha ang apex. Kung asa ang injury, dito ang apex. Ipa-transfer ang kamot. So, after maloko taman siyang kuto-kuto, square knot dayon ka sa likod. Tapos, ang nabilin sa taas, ihikot dayon sa apex. So, if wala pa kayo nahugot, apply yapon ka og pressure, lokoton, pagawas tanan ang lokot. So, this time, kaning triangular bandage, pwede na to siya mahimong soft splint. So, kung asa ang injury, dito mag-atubang ang apex. And then, slide lang dayon. Tapos, pilua aron pakita ang kamot. Ihugot dayon siya according sa makaya sa patient. And then, ang apex, ilokot lang dayon tapos isuksok. So, di ba, umana, pero kung isakay ni siya sa mga motor like something, mauyog na siya ang kamot. So, mag-apply taog, murag follow up nga hikot. This time, burnt patient, so nasunog yung kamot. So, para ma-prevent na, i-separate lang siya. I-zigzag lang. Tapos, dapat maka-cover tanan para dili mo pilit. Then, kuha ang base, isuksok sa ilalom. Tapos, ang apex, mao na siya ang gamit pantabon.
dayon lokot lang. Taman mo kuan abot. Tapos i-X lang siya. Balik-balik. Ibabaw hantod mamubo dayon. And then pag mubo na, i-square nat kung asa mag-end. Tapos ihipos ang sobra. Tas if dili pa hugot, birahon ang apex aron mas mahugot. And then hipos lang gyapon ang apex.